Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. May pag-uusapan tayo ngayon habang nag-all painting time-lapse ako. Honestly, dapat tutorial yung gagawin ko kaso I keep changing my mind sa colors, shape ng vase, background, at mga flowers. Medyo magulo yung process kaya mahirap kapag in-explain ko bawat steps kasi nga binabago ko. Ang topic na pag-uusapan natin ngayon is advice for beginners. Isa din kasi ito sa lagi kong nababasa sa comment every time na nagpo-post ako ng Q&A, ano ang maipapayo nyo sa nagsisimula pa lang sa art, mga ganyan. At hindi ako masyadong magiging technical dito, more on words of encouragement. Before anything else, this is just my opinion, suggestion, and preference. You have a free will na makinig at sundin yung mga sinasabi ko, pwede din namang hindi, wala namang pilitan. Hindi ko naman sinasabi na napakagaling ko para magbigay ng advice, hindi din ibig sabihin na alam ko na ang lahat. I'm still learning and I know na madami pa akong gusto at dapat matutunan. By the way, huwag niyo akong tawaging master. First of all, I know my skills at hindi pa sa ganung level. Although happy naman ako sa ginagawa ko, master is just a big word for me at hindi ko deserve. Naging beginner din naman ako as in walang alam sa kahit anong medium. Ang alam ko lang gamitin ay Mongol at eraser. Walang ipinanganak na marunong na agad mag-drawing. It is a skill na pwede mong matutunan. Itong advice ko na rin ito ay advice ko rin sa aking sarili nung nagsisimula pa lang din ako. Sabi ko nga naging beginner din ako at yung mga masters din natin. Kasi yung iba sinasabi nila na hindi sila marunong, hindi ko kaya, wala akong talent para magawa yan. Pero ang tanong, nagpa-practice ka ba? Pinag-aaralan mo ba yung mga dapat aralin para matuto ka? Hindi naman kasi nabibili yung skill or gamot na pwede mong inumin para gumaling. Pinag-aaralan, practice at helping yourself to improve. Ang first advice ay mag-aral. Magbasa ka ng mga books about art or particular medium or subject na interesado ka. Yung mga librong binabasa ko ay nabili ko sa book sale. Ang mamahal ng libro, mga 1,000 pataas, yung mga original price. Sa book sale, mga 50 to 70% off. Pwede mong makita yung loob. Binabasa ko yung outline sa bandang unahan kung ano-ano yung mga topics na i-discuss at tinitignan ko din yung mga style. If nagustuhan ko yung style at bet kong pag-aralan yun, binibili ko. May mga art book na dedicated sa isang medium like oil, watercolor, graphite, charcoal, at marami pang iba. Depende talaga sa preference mo kung anong book ang gusto mong basahin. If ayaw mo ng book, mayroong mga e-books na diba? May mga article, free mong madadownload, meron ding may bayad. Dood ka ng mga art tutorials, libreng manood. Libreng matuto. Uulitin ko, libre. Yung willingness mong matuto ay napaka-importante. Know the basic and fundamentals. Before, medyo frustrated ako sa color combinations, paano mag-mix ng colors, mga ganyan. Nung nasa kindergarten tayo, mga elementary, diba, tinuro na sa atin yung colors. Yung 3 primary colors ay blue, red, and yellow. Yung mix ng green ay yellow at blue. Ang mix ng orange ay red at yellow, mga ganyan. So, alam na natin yung colors pero mga stock knowledge lang. Kaya parang tinatamad tayong basahin yung mga basics kasi iniisip mo na basic lang naman. Yung thinking na alam ko na yan, basic. Pero yung problem natin na hindi natin masolve ay nandun lang sa basic kung iintindihin natin. Meron akong video na nagawa na dedicated sa color wheel. Nandun yung color hue, color mixing, color dimension, color harmony, how to mix neutral colors like black and brown, basta ang dami. Pwede nyo panoorin to freshen up and to have more knowledge about colors. Ililink ko down below sa description box yung video. Don't skip to learn the basic and fundamentals. Napaka-important talaga na malaman mo yung basics. Kasi ito yung foundation na lahat na maaari mong gawin. Na-mention ko before na basahin yung mga basic drawing, sketching, painting, or attend workshop or schools. Also, don't forget to support this channel by liking this video at subscribe ka na rin at tap mo yung bell, yung katabi lang ng subscribe button para ma-notify ka sa bawat upload ko. Like nyo na rin yung Facebook page ko at meron akong Instagram at Twitter at Jeneline Sandaga para stay connected tayo. Yung mga link nasa description box para madaling hanapin. Kung nagbabasa ka, malawak yung kaalaman mo sa art pero without applying it is just a knowledge. Practice. I-practice mo lahat ng natutunan mo, iba pa rin talaga kapag i-apply mo na. May nabasa ako na 10,000 hour rule that's about 90 minutes per day for 20 years to attain high levels of expert performance. Pero may nabasa ulit ako na it's not the quantity of hours but the quality how you practice. Sa iba naman 20,000, 30,000 or more hours. Ang key point is to practice, practice, practice. Never stop learning. Sa kada practice mo, magkakaroon ng improvement yan, pero never happened overnight.
Iwasan nyo din yung forever whip. Ang ibig sabihin ng whip ay work in progress. Habang forever whip yung artwork mo, hindi ka nakakapag-practice, slow yung pag-improve mo. If you really want to improve, practice, tapusin ang whip. Kaya mo yan. Kahit na madami kang ginagawa, school, work, mag-alat ka ng time to practice drawing. Isama mo sa routine mo if you're really serious in improving your drawing. Also, for me, don't be a perfectionist. Like for example, you keep doing it again and again at hindi ka tumitigil sa kakaulit kasi hindi perfect or not photorealistic enough or you keep tweaking. Wala kang matatapos if paulit-ulit mong gagawin. It's kinda boring din. Huwag ka masyado magpaka-obsess sa little details. It can waste your time and energy. We only have 24 hours per day. Baka makalimutan mo yung other important things, bigger picture because of that little details. Another example ay yung pagpantay ng eyes. Number one problem to, ginagawa perfectly symmetrical yung eyes, which is in real life, hindi perfectly symmetrical yung face natin. Pagtabihin mo yung both right face mo, magiging strange yung look kasi again, hindi perfectly symmetrical yung face. Next advice is afraid of failing. Nagsisimula ka pa lang, hindi maiiwasan yung pagkakamali and it is really okay to make mistake pero always learn from it. Huwag kang matakot na sumubok kasi natatakot kang mag-fail. Better na itry mo kaysa magre-regret ka na hindi mo sinubukang gawin, diba? Kapag nagkamali ka naman, may mga ways para itama yung mali pero kapag hindi mo sinubukan, wala kang idea kung mag-work ba. For example, napapansin ko to sa mga beginners, syempre sa akin din nung nagsisimula pa lang ako, na takot akong i-dark yung mga tonal value kasi baka pumangit. If na-observe mo sa reference mo na dark yung value, i-dark mo din. If natatakot kang kulayan yung drawing mo, be brave na kulayan mo if gusto mo talaga. Ano o sino ba ang pumipigil sa'yo? Minsan sarili lang talaga natin. Pwede ka naman gumawa ulit at believe me, you will do better drawings in the future. If nasasayangan ka sa effort, pwede mong i-print tsaka mo kulayan. Practice ka muna sa scratch paper, ganyan, just do it. Before, takot akong itry yung oil. Medyo intimidating kasi parang old masters o expert lang yung pwedeng gumamit pero hindi. Pwede kang magsimula sa mga basic art materials like oil paint, brush, canvas, at linseed oil. Pwede na yan as a start. Then eventually, pwede ka na mag-add ng other oil mediums if you need or you want. Use reference. Some people think using reference is not a artistic that you should draw from your mind. For me, may mga bagay na hindi mo alam paano i-drawing, kaya kailangan mo ng reference. Lalo na kapag beginner ka pa lang, it is really advisable to use reference for study and guide. Like for example, yung dining table nyo, lagi mo nakikita, dun ka kumakain 3 times a day. And if you will try to draw it from your mind, you will miss some details and yung perspective din malilihis. Another example, huwag na tayong lumayo, yung mukha mo na lagi mo nakikita sa salamin. You think na you know how you look, but if you try to draw it, you will discover more. Paano pa kaya yung mga hindi mo laging nakikita? In this painting, I did some study din. Nag-browse ako ng mga flower vase, flower arrangement. Nag-paint na rin ako before ng mga flowers, kaya may onting idea na rin ako. Ang exercise na ginawa ko dito ay paint from my memory, pero a little picking din for some guide. Rule of third yung ginawa ko sa composition, usually ginagawa siya sa photography. Use the right and quality art materials. It will surely help you a lot. Kapag feel mo na yung medium, you can invest sa mga artist quality. There's a reason kaya mahal yung artist grade because of the quality of the product. High quality pigment, light fastness, vibrancy, durability, mga ganyan. Meron din na mga student grade na okay yung quality na pwede mong pagpracticean. Like for example, yung Mongol, you can draw using it pero kahit anong diin mo o layer mo, hindi mo ma-achieve yung darkness ng 8B pencil para i-dark yung tonal value. Nasagot ko na sa previous video ko pero marami pa rin nagtatanong na kung pwede gamitin yung vellum board sa watercolor. Siguro hindi pa nila napanood yung other video. I highly suggest to use watercolor paper if you are using watercolor paint to hold the water properly. Kakapit naman yung watercolor sa vellum board pero may mga technique like yung wet on wet na mahirap i-perform sa vellum board. At kapag nakailang layer ka na, maglilibag na yung papel. Another question, bakit daw nagbabakal pa rin yung watercolor paper kahit na stretch naman daw nila yung sides. Siguro mga 200 GSM yung thickness ng paper na ginagamit. Pwede naman na wet on wet pero huwag masyadong maraming tubig. Use sticker paper mga 300 GSM pataas, lalo na kapag wet on wet yung gagawin. So again, use the right and quality art materials.
Next ay huwag mong itapon yung mga old artwork mo kahit na hindi ka nagagandahan. Sometimes it can motivate you that you are improving and you will see your own soul sa mga nagawa mong artwork before. Just keep it. Never do it to please everyone. Hindi lahat ng tao makaka-appreciate ng ginawa mo. Kahit na malinis pa yung intention mo, they will still have their own opinion. Kasi nga, iba-iba tayo, iba-iba ng preference, culture, ugali, mga ganyan. And respect na lang yung opinion nila. I-filter mo din yung mga sinasabi nila. May mga iba na gusto lang manlait, mambash, walang magawa, ignore mo lang yon, as in huwag mong patulan. Pero may mga iba naman may sense yung sinasabi. My last advice, have fun and relax. Enjoy the process of creating. That's it for this video. At ang question for today, what is your advice to your fellow artists? Comment down below, ipopost ko sa next video ang ilan sa mga comments nyo. I-share mo na rin tong video sa friends mong alam mong makaka-relate. Sharing is caring. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye!